What is up you guys? So nandito tayo ulit sa garahe natin and it's already how many days na ginagawa natin to. Sobrang stressful na talaga. So meron akong bagong camera. I'm using it right now, the DJI Nano. So how does it look overall? Ang kinagandahan pa nito kasi mabibigyan ko kayo ngayon ng POV ng mga gagawin natin para kasama kayo sa pagkalas-kalas. So right now, we're going to remove the spark plugs ng mga natin, ng FD para i-check kung ano lagay nila at kung, ewan ko, may spark or ano ba nangyari doon sa loob, di ba? Kasi ayaw pa rin mag-start. Sobrang stressful na talaga nito, FD nito. And kumpara sa mga nakanonood ngayon, pause tayo kasi we had a weekend out. Ayun. Medyo nadali. Ayan. Hopefully today, paandaran na natin to. And ang tagal ko nang, hindi ko na alam ano ipapalusot ko kay Tusog na pag hinahanap niya ako or gusto niya pumunta dito, sabi ko wag na lang, ganyan. Kasi makikita niya pa. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam to. So tara, kalasin natin spark plug. Tapos check pa natin ibang mga angakalam, wirings, and etc. So we need to remove the 10mm, meron tayo T-handle or 10mm ng coil plugs. This is also how you unplug muna natin pala. How you change your spark plugs. Usually the spark plug needs changing mga around, let's say, ako ginagawa ko kasi every change oil para lang refresh. Pero pag naka-iridium ka na spark plug, 100,000 at least kilometers. Pero kung naka-ordinary ka, palit-palitan mo lang para laging bago. Hugutin mo lang to that this is the coil plugs. Ito yung bibigay ng spark sa spark plug. Bunutin mo lang yan. Wala naman specific order yan, so wala ka maging problema dyan. And sa FD naka-ano naman to, so hindi mo rin siya mapagbabaliktad. Katulad sa B-series or sa earlier models ng mga Hondas, naka-distributor pa sila. So, mix and match pa yun. So, para dun sa mga nagsasabing shaky pa rin yung footage natin, sobrang sorry talaga. I'm trying to do my best pa rin na hindi siya ganuhin. Pero, alam mo yun, kailangan pa rin natin masanay. Kulang pa rin sa practice hanggang ngayon. So, when removing the spark plug and plano mo pa rin ibalik, better kung saan mo siya binunod, doon mo pa rin siya kukunin. Better ganun. I mean, kung saan mo siya binunod, doon mo pa rin siya ibabalik. Ang coil plugs naman, pwedeng palit-palitan yan. And when tightening the spark plug, huwag masyadong matigas. Huwag mo na masyadong birahin. Basta sumikip siya. Huwag mo nang puwersahin na talagang parang lug nuts, ganun. So, meron ibang mga spark plug removers na sakit talaga, na meron na silang built-in na rubber sa loob para pag naluwagan mo na, pagbunot mo na sakit kasama ng spark plug. Since sa atin, gamit natin is the ordinary sakit lang. Kailangan lang natin, luwagan lang natin. Ay, ito sumama to. Kailangan lang natin luwagan. Tapos, wish na sumama siya. Kung hindi, bubunutin natin gamit yung coil plug niya. So, ano nga ba ang spark plug? Para saan yung use niya? This is what brings the combustion. Ito yung nagsaspark nagpapaliyab para magkaroon ng combustion sa loob ng engine, ng gas engine. Kasi sa diesel, wala kayong spark plug sa diesel. So, this is what ignites the mixture of gas and air sa loob ng engine to make it run. Bawat spark plug, nagsaspark yan. May certain time kung kailan sila sasabog para sequence nung engine mo. Tingnan natin kung nag-i-spark siya. Mamaya, pagdating ni Miguel, kailangan dalawa kami. So, that's it for now. Gagawin ko, antayin natin si Miguel. Dadating daw siya. May iba pa siya check dyan. So, catch you later. Miguel, peram kotse. Magko-content lang ako ng soka. Single cam. Ups and bang. Walang pops and bangs eh. So first gear tayo. Tingnan nyo ha, bibitik ha.
Second gear. So, diba? Nag-iiba tunog. Bumibitik. Wala, ayaw niya ng third gear. Masyado na mabagal pa. Bumibitik. So that's how you turn on the VTEC on single cams manually. O, kantok. Sock power! Sock power! Sock power! Truly an amazing power! Tulin ng sok, grabe. Tulin. No. Okay guys, so final attempt na talaga to ng pagbuo natin. As in, eto na talaga. Eto na yung pinakahuling susubukan natin. Okay, you've seen before na kung nasan yung knock sensor na nilinis natin. Ngayon, papalitan natin. Ayan, dyan muna kayo. Kunin na natin yung gamit natin. Naka-gloves na tayo para hindi madumihan ang ating kamay. Madali lang na maikabit to eh. Mahirap lang siya bunutin. So ito, dito muna to. Pag papalitan yung injector, tatanggalin natin ulit buo to. So knock sensor is located here sa baba. I mean, ano pala to? Crank sensor. Hindi pala knock sensor, sorry. Pero naka-ano yan eh. Naka-bolt down ng 10mm. So kuha tayong 10mm. Is this 10mm? Hindi ko na nga inaalis yung mga tools natin dito eh. If this resolves our issue from the start, ito na talaga. Ang dami pa sinubukan, pinahirapan tayo. Kasi naman, di pa nakikinig eh. Sinabi na ni Tito Ace to na ito talaga yung may problema. Possible eh. Di pa natin sinulusyonan agad na ito talaga. New crank sensor in. Moment of truth. Lowbat pa to eh. So, kuha muna tayong charger. Para sasaksak natin sa charger. Okay, buti na lang marami tayong ganito. Kasi marami tayong nalobat na power bank. Moment of truth. Ito na talaga. Dapat mag-start na to. Oh, ayaw pa rin. Ba yung crank sensor natin? Ayaw pa rin. Ba't ganun? Okay, so hindi siya crank sensor. Para lang matapos na, palitan na rin natin yung injector. Tinatanong niya, sama ka ba? Sabi ko, wait, may palaisipan ako eh. So we have to remove everything here para ma-access natin yung injectors. Bilhin mo na, sabi niya. Hindi niya alam kung ano yung palaisipan ko pa eh. Mamaya magugulat ka. Hayop ka. Hayop tong FD na to. The issue is, so nag-input tayo kahapon, nakita nyo ng mga data sa on data, sa Flash Pro. Chinek na natin lahat, turn off na natin lahat ng walang sensor. Tapos, ayaw pa rin gumana. Sabi niya, bilhin mo na. Hindi niya alam na yung sa kanya yung ginagawa natin pala isipan. Sumpa talaga to FD na to. May sumpa. Parang si Chrissy. Di ba kami pwede magkaroon ng normal car lang na walang magiging problema? Mukhang masikip yung kanyang engine bay. Pero pag tinanggal mo to, oh, di ba? Ang laki ng access mo dyan. Buti na lang, nandito pa yung mga stock na socket ng injector. Oh, kulang na isa. Palit na tayo. So, nakakatawa to mamaya. Kasi, pagkatapos ng pasilip niya, sabihin ko sa kanya, pumunta siya dito. Tulungan ako sa palaisipan ko. Sabi niya, bilhin ko na daw. It's going to be so funny. Hindi niya alam yung FD pala yung inaayos ko. Kasi wala pa rin siyang clue sa ginagawa ko. Dito, hindi naman siya pumupunta dito. Pero last time nagaya siya dito. Sabi ko, wag na, doon lang tayo sa shop mo. Para may tables and chairs na. Problema yung isang sakit na yan. Testing. Kung may kuryente talaga yan.
Papakrank natin mamaya para check yung negative. Ilaw. Ilaw. Yun, may ilaw oh. Ayun oh. Ilaw. Meron. Meron rin. Oh, positive lahat. Ayun oh, walang ilaw. Sige, tama na. Wala. Okay. Wala talaga. So, yun yung kailangan natin i-resolve. Hindi yung injector. Kasi pag ito patay, mag-ano lang siya. Magre-reach. So, na-check ko na ilalim. Parang wala naman. Isa lang rin yung sensor. Nakita ko yung knock sensor. Feeling ko sa wiring sa loob to. Okay. I'm semi-convinced na may problema yung box natin. Kasi, check ko na yung wiring sa loob. Tinanggal ko na rin yung wiring ng dating alarm. Ayaw pa rin mag-start. So, babalik ko na yung dating knock, yung dating crank sensor. Tapos, I guess it's time to tell the owner that his stupid car won't start. Stupid car. Wala eh. We've tried everything. We've checked the ano. Baka mamaya yung box na talaga may problema. Which siguro yung owner malalaman niya. Start na. Narinig niyo yun? Start na. Joke lang. Yung CRV yun. Nalobat na yung battery. Sinacharge ko muna dyan. Wala. Ayaw pa rin talaga. Ayop na yan. Okay guys. We're still at it. Ayan na nangyari ulit. Padami ang kinakalas ko. Oh, diba? Gawang Chin Audio yan, bro. Chin Audio. Feeling ko engine ECU na yung problema talaga. Well, no. Kasi sasabihin ko na rin sa kanya. Marunong rin naman ako nito. Natanggal ko na ngayon doon sa excess ng alarm dito eh. Marunong rin ako nito. Hindi lang kasing lupet ni Chin Audio. Puro pula lahat ng wires na ginamit. Lakas. So ngayon, iniisa-isa ko to. Babalik natin lahat. Duduktong-duktong. Color match lang naman yan eh. So, di ba, ang lakas ng tama ni Chin Audio. So, ang tanong ko ngayon is, sino mas malakas tama? Yung gumawa nito o yung nagbalik sa dati? Comment down below. Yeah, boy! We have radio. Walang speakers. Bakit? Walang laman. Pero we have radio. Yeah, boy! Galing ko. Pagana ko siya. Gumana na rin to. Saan ka na? Dito, sa Greenwood. After mo dyan, saan ka punta? Wala, uwi na. O sige. Tapos ka na dyan? Patapos na. Anong kotse sinilip mo? 7 Series? O, Nip. Bandelo? Oo, medyo. Eh di pasado agad. Ha? Pasado agad. Hindi, okay lang. O sige, kamihan lang. Bye. Okay, so para lang matapos na lahat. Kakalasin na natin yung fuel rail talaga para palitan ng stock. Kasi wala naman daw siyang stock, sabi ni Miguel. Ang problema lang natin isang sakit. Kakabit muna natin yung stock na fuel injector and fuel rail. Yan. Tanggal. 400cc. Ay, putik. Ito yun. So, kakabit natin. Yun o, may fuel. There's fuel na hindi pumapasok sa injectors. Stock is good. Sabi nga ni Mickey, diba? Okay, putting it back. Vice versa lang. Ayun o, ganun lang kadali. Ang di ko lang alam, alin kaya dito yung positive, negative nito. Yan, technically, stock na siya. All stock na talaga siya. So, I'm completely convinced na talaga that this car is actually cursed. Kasi simpleng gawain lang dun sa fuel injectors, papalitan natin kung ano-ano pa nangyari. Kaya natagalan. Pero nakabit natin siya now. Lalagyan na natin ng stock map ng sa Flash Pro. So, madali lang naman maglagay ng stock map kasi re-reset mo lang naman yung ECU. Refresh, open Honda.
Si calibration. Mag-enter tayo yung calibration. R18 USA factory setting automatic. Secondary oxygen off. Off natin yan. Cruise control. So, yun lang naman eh. Rev limit, and launch control, boost cut, closed loop. Oh, yan, stock injectors. Kasi stock na injectors natin. So, hindi na natin kailangan baguhin yan. Technically, that's it. We're gonna press upload. Dami ko naman natutunan dito sa coaching to. Hindi ko talaga kapasado FD. Pero okay rin. Enjoy rin. Wala pa rin yung injector. Oh. Wow! Walang gasolina. Okay. Okay. May pag-asa na. Okay, binaba ko na yung kotse para makahigop siyang gasolina. Kasi nagkaroon tayo ng pag-asa. Oh my gosh. Okay, let's go. This is it. This is it. This is it. Let's go. Naatang gasolina. Okay. Kulang lang sa gas. Pero andar na to. Shit. Naubos eh. Ang problema yung injector. Shit. Sayang, wala na tayong gas. Lapit na ako. Kago, andar na. Tangina. Andar na, wala lang gasolina. Oh, wait mo. Oh my God, hindi ko alam kung naka-record yun. Shit. Andar na siya. Excited na ako sa wakas. Ang naging problema lang pala yung injector. Ayan o. Meron na siya dito sa cycle. Hindi ko talaga alam kung naka-record yung kanina. Sobrang excited ko. Ah! Okay, ayan na si Miguel. Ayaw pa niya maniwala. Tingnan mo ha, tingnan mo ha. Dati hindi siya ganito. Tingnan mo ha. Huwag mo muna sprayan. Oh. Maandar na. Maandar na. Hindi niya pa rin alam. Hindi niya pa rin alam. Pero maandar na. Ang ina. Injector lang pala. Tapos, syempre, surprise, wala nang humahawak ng tornilyo sa injector. Nabali ko rin. Yung G's na bali mo? Bali na isa. Gago pa ka Ay, hindi. As long as buo pa isa, okay lang yan. Bali na rin yung isa. Ay, gago. Hindi, sige. Madali lang yan. Natatanim Oo lang nga, alam ko. Hindi, natatanggal ata. Yung parang may... Pero bali na siya. Yes! Lalabas tayo ngayon. Lalabas tayo ngayon. Kunin ko to. May tester ako na pang-rekta dito eh. Lalabas tayo ngayon. Kasi nung bago ako sa tusog, bago raw to. Uuwi natin to ngayon. Hindi, pupuntaan ko yung tangang yun. Nasa pasilip. Pauwi na. Pauwi na. Bili tayo gasolina. Bibili lang kami gasolina. Urusay ba, boke? Nag-start na! I-mute mo yun! Gago ka gab! Nag-start na! Nagsaya ko eh. Ilang gaano katagal natin ginagawa yan. Yung pala, ang problema lang talaga is the injectors. Ito, binalik natin sa stock. Siguro, hindi kaya nung stock map. Tapos, may injector sa ganun. Kaya ayaw niya magpaandar. Ayaw niya bumukas. Pero ngayon na nilagay natin yung stock. Tune. Gigil mo ko. So, ito yung mga mishaps natin kanina. Kasi isa na lang to eh. Ito, tornilyo na yan. Humawak sa rail. So, sa sobrang gigil, nabali. Alam mo naman tayo eh. Yung braso natin eh. Kaya ang ginagawa ni Miguel ng paraan para mamaya kung umandar man tayo, sigurado hindi siya matatanggal. Saya ko talaga. Ang saya ko talaga. Yung cycle ng duty ng injector, hindi nag-on. Zero lang siya. Kaya ako nakikita na walang kuryente yung injector na pumapasok. Okay. Pero ang galing naman nun, patay lahat. Hindi. Katagalan na rin kasi natingga yung sakit. So ayusin mo na to, bibili kami ng gasolina, tapos babalik kami sa pag-start. Papalit na tayong camera. Okay guys, kailangan na nito ng magandang quality ng video kasi lalagyan na natin siya ng gas. Nandito na yung gas natin. Ang mahal ng gas, 67 something XCS. So, sasalinan na natin to, papandarin na natin siya. Tuluyan!
tuluyan na. Naayos na ni Miguel yung problema natin doon. Yung mga kalokohan na ginawa natin. So, eto na. This is it. Let's go. Last time na natin gagamitin siguro to. Sana. Tapos diretso tayo kay Chino. Kasama natin si Miguel. Nasa SM Masinag daw sila eh. Yan na. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go. You ready? You ready? I'm ready. Hoy, Miguel, ano nangyari? Ha? Bakit tayo mag-start? Wala akong ginalaw. Kanina nag-start yan eh. Wala akong ginalaw. Salubungan mo nga. Binalik ko nga lahat eh. So, nawala yung reading ng computer box, nawala yung battery indicator, tsaka yung oil indicator. Sinasabi ko kay Miguel, fuse. Okay. Eh, sabi mo muna relay. Check mo yung mga relay. Oh, tsaka fuse. Sabi ko meron lang maliit na fuse dyan, pumutok. O game. Ready? Ready na ako. Ito na. Ang ena. Oh! Ah! Come on! Come on! Umandar na! Umandar na! Thank you! Thank you! Pag namatay, may kailangan baguhin yan. Hey! Umandar! Pero hindi, meron pa rin mga problema. Ayan o, nakikita nyo naman. Subaru. Tunog Subaru siya. And also, misfire. Medyo maraming error codes. Pero okay na yan. It's a win na sa atin kasi umandar na siya. Hindi na natin magugulat si Chino dyan. And shout out sa lahat na tumulong sa atin. Lalo na kay Miguel. Late na. No oras na. Ipapakita ko sa'yo eh. Ito yung palaisipan ko eh. Ha? Ready ka na? Ano? Ang ina. Ang ina. Surprise! Ano ginawa niyo? Ginawa niyo hindi? DNA na stock na siya ulit. Mandat? Hindi nga eh. Gago, ang haba ng kwento ko sa'yo dito. Tang ina. Sabi ko sa'yo, ang sakit ng ulo ko dito sa kotse mong to. Nagmi-misfire siya ngayon na cylinder 3 tsaka 1. Eh, injector pa malaki. Pinalitan ko na ng stock. Sa sakit ata, so wiring. Yun. Eh, gago, hindi pwede yung Sam. Hindi pwede yung sakit ng stock bobo. Naka-Y socket ka eh. Nakuha ba yan? Naka-Y socket ka. Hindi na matandaan. Nagugulatin sana kita dala-dala ko to kaso ayaw pa magpagamit eh. Pero nagsa-start na gumagana yung pump. Man, pinalitan ko na rin yung pump. Tuner na rin ako ngayon, tol. Okay pa rin yung stock. Tuner na rin ako ngayon. Naka-stock map na yan. Sira na yung part na lupa eh. Ayan na siya, maandar na. Ay na. Nilinis ko lahat yan para hanapin lang kung paano paandarin. Sabi ko nga baka mamaya may secret way ka na paandarin to kaya ayaw umandar. Hindi, ewan ko, sila yata yung pump niya. Hindi, pinalitan ko na nga yung pump, pinaayos ko na yung starter, pinalitan ko na yung injector. Oh, yan. Starter, maayos starter niyan. Hindi eh. Ano na rin daw mabagal. Na-stress ako dito sa kotse mo. Dahil na pa-under niya. Ulul, hindi mo mapandar eh. Okay guys, so it's been a couple of days since the last time we worked on the FD. So nandito na naman tayo para ayusin siya, tingnan natin kung anong problema niya. So last time nakita nyo naman na we got it started na. Umaandar na siya pero pumapalya si cylinder 1 and 3. So ngayon, ang gagawin natin, we've checked the plugs, coil plugs. Okay siya, pinagpalit-palit na natin. We've checked the spark plug, pinalitan na rin natin. So wala siyang problema sa electrical niya. Ngayon yung injector na nakuha natin na stock is baka naman yun yung problema. So we borrowed and stock injectors kila Powerhouse. Siyempre kanino pa ba tayo tatakbo pag may kailangan tayong mga problemang ganyan? Kila Ace lang yan. Kaya sobrang thankful talaga ako sa kanila.
kung kayo, meron kayong mga gustong pagawa sa mga sasakyan nyo, engine modification, engine swaps, they also do paint, they also do roll cage, and lots more. Maski challenging pa yan, dali nyo lang kay Powerhouse, kontakin nyo lang siya. Madali lang kausap yun. So anyway, let's get this started para malaman natin kung okay, kung injectors ba talaga yung problema niya. Pero bago ang lahat, start ko ulit para marinig nyo yung Subaru sound na itong FD na to. So I got again my battery pack kasi low bat pa rin siya kasi yung battery na ginagamit natin is the old battery. Nanghiram lang tayo dun sa kabilang kotse, sinoli ko na. So kailangan pa rin natin siya i-jump start ngayon. Ito, sobrang sulit ng ganito. Multi-function siya, car jumper, and air compressor, plus power bank, etc. Dami pa siyang ibang pwedeng gawin. Sinasabi ko lagi na kailangan mo talaga nito pag may kotse ka para less hassle lang. Kunwari malobat ka o magkaroon ka, ma-flat ka, hindi mo na kailangan i-run flat siya papuntang vulcanizing. So saksak lang natin to. By the way, kung gusto niyo ng ganito, yung mga link na nilalagay ko is from Shopee naman siya. Kumbaga, affiliate things. It would really help the channel kung bumili ka dun. So tara, start natin to. Okay, here we go! Sana mag-start pa rin. Don't start! Subaru! So you can hear from the exhaust, talagang palyado siya. 2 cylinder lang yung gumagana, which can be seen sa Flash Pro na gamit natin kasi naka-Honda yung box niya. Ayan, kung nakikita nyo, blinking yung check engine light. A blinking check engine light sa Honda usually means misfiring yung engine mo. So, patayin na natin to at simulan na natin yung pagkalas ng injectors. By now, most likely, alam nyo na kung paano kalasin yung injectors na ito kasi this isn't the first time na gagawin natin to sa video na to. So, hindi ko napapakita sa inyo. Gagawin ko na lang to. Tapos, babalikan ko kayo. New injectors in... Tara, kabit na natin to. Kailangan ko tawagin si Miguel para pakita sa kanya to. So, it was the injector, the stock injector. May problema siya. Distilled water, as always, distilled water. Huwag kayo gagamit na mineral. Iwasan nyo gumamit na from the hose. Kung pwedeng coolant, everything. Di coolant mo everything. So, another problem. Hindi gumagana yung fan. Nag-overheat siya. Hindi naman sagad. Nakita ko naman. Sobra naman kayo. Pero, I mean, tumaas yung temp niya. Diagnose natin kung working yung fan. Rekta ko muna siya para malaman natin kung working siya or hindi. So, both fans are working. Trinay ko sila irekta. Siguro there's something wrong with the switch or fuse lang. Double check natin yung mga fuses natin. So ngayon, tara pa tayo. Niresolve ko ngayon yung fan is gumagana. Naalis ko na lahat ng error dito. Actually, pinatay ko lang lahat ng sensor na nag-e-error. So wala na tayong check engine light. And working naman na. Naantay ko lang tumaas ng 205 ko siya sinet. Titignan ko lang kung bubukas yung fan. Tapos noon, road test natin. Kasi naman, tignan mo naman tong temp gauge ni Tusog. Paano ko naman mababasa yan? Pakisabi nga sa akin, paano ko mababasa yan? Pero masaya tayo na natututo tayo konti-konti dito. Pag adjust lang, mga ganon. Upload ng program. Simple-simpleng ganon. Ngayon, pinag-aralan ko yung paano yung throttle control ng FD. Since naka, ano siya, ano tawag dito? Drive-by-wire, pwede ko siya kontrolin. Instead of magta-throttle controller ka, you can control it through the Flash Pro. Which is yun na lang yung use talaga ng Flash Pro natin eh. Kasi stock na siya eh. Pero let's see, anong magagawa natin dito to maximize it, diba? Pero sa ngayon, we're aiming to make it run and to be able to use it. Mapalinis man lang sana. Kasi tignan mo naman gano'ng kadumi na yan, oh. Sobrang tagal niya talaga natambak dito. Okay, first road test. Let's go! Bumababa yung bintana. Oh no, wala pa naman aircon to. Yeah, boy! It's moving!
FD ni Dusog, makakaramdam ulit ng labas. Nakaramdam ulit ng kalsada. Ang init. Hayop. Yeah, excited na talaga ako. Ang saya ko. Pinastress ako niyan. Pero worth it yung yung pag-abang natin na maayos siya. Pagtiyagaan natin. So first time ko to drive into, grabe ang baba ng low max. Kaya low max nga naman. Pero ang baba, tignan yung windshield ko. What? What can I see with that? Open window, isa lang. Ito yung laptop natin. Okay, so dahil di natin kaya tiisin yung sobrang init, papakarga na natin ng Freon. Para may aircon tayo. Kasi naman isa lang bintana bumababa sa atin. Ayan, kakarga nila ng Freon para magamit natin. Tapos iikot-ikot na tayo. Okay, so may aircon na tayo. Ang problema naman natin, bumabagsak yung kuryente. Hindi natin mabuksan yung compressor. Ay, yung aircon. Kasi nga bumabagsak yung kuryente. Ba't kaya ganun? Kulang siguro sa ground. Kailangan na natin ayusin yung mga electrical nito. Pero ikot muna natin. Excited talaga ako. Yun, may aircon na tayo. Kasi nakapatay pa rin. Bad trip. This car, ayaw talaga tayo bigyan ng break na itong car na to. Hayop na yan. So nakarating na tayo sa Tusog shop, pero wala dito si Tusog. Pinakita ko na rin kay Miguel. Punta tayo sa bahay nila ngayon. So wala pa rin ako makita, pero nakita ko si Tusog papunta sa shop niya. So pabalik tayo doon. Grabe yung windshield ko. Pero tignan mo naman yung ngiti ko, nagumagano siya. Oh my gosh. Grabe. Ayun na si Tusog, nandun yan. Sam! Look, FD! Yun yung may-ari That's my car. Hindi man siya natutuwa Pinaghirapan ko yan Pero magagamitin. Paano ka na? Ewan ko, hinanginan ko lang ngayon. Paano ka nagda-drive dyan? Ang baba. Low max. Alit mo pa naman. Hindi Luma-luma na nga. It's running na. Pinakarga ko nga Freon agad eh. Sumingaw kasi, di ba? Binaklas ko lahat. Labig na aircon nito Hindi mo alam yung hirap yung pinagdaanan ko dyan. wala siyang pake. Si Chino. Wala siyang pake. Tokin na, nakaparada pa yung fashion. So, one car slot yan. Basta ako, masaya ako. Nagumagana na siya. Sa wakas. Meron naman ako nagagamit. Sobra ka naman. So, sa tingin ko, sa sobrang saya ko, Gab, kailangan magbigyan ng montage to. Yeah, the jig is up. Yeah, I came too far, I ain't giving up. Hey, I had to cut what was weighing me down. And then when you grow, they say that you switching up. Hit the perimeter. Defending the fort, we crushing the visitors. I got it locked, ain't taking a prisoner. Thought it was sweet until they chin hit with a finisher. Oh, it's time for redemption. Yeah. Okay, so we're back sa garahe natin. Nalinis na natin yung FD. Runs well, pero meron siyang electrical problem. Bumabagsak yung voltage ng kuryente niya. So we have to address that and also double check everything. The lights, the rear lights, sabi ni Tusog kanina wala daw. The horn, kailangan rin natin ayusin. So yeah. Pero for now, yun na lang muna. Sobrang saya ko, kita nyo naman. Nadala natin siya sa shop, nadala ko siya sa bahay, nalinis na natin. Pwede na natin siya itago ulit. So kayo, comment down below ano pa mga gusto nyo gawin natin dito. Basta ako, masaya ako na tumatakbo na siya, yun lang. And hopefully, malinis na rin natin lahat, pati interior, maayos na rin natin. So konti-konti lang, konti-kontiin lang natin. Eventually, we'll get there. So I guess that's it for this video. Sana nag-enjoy kayo sa pagbuo natin dito. I mean, pag-revive, pag-ayos. Sana mas nag-enjoy kayo kaysa dun sa may-ari nito. And don't forget to hit that like button pag nagustuhan nyo and comment down below tulad ng sabi ko. I'll catch you in the next one.